ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5 sa Isaga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katawran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga ka-agri, welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpalagad sang programa Usapang Agrikultura. Daw kita karoon sang Martes, Hunyo 24, 2025, i-adlaw sang San Juan, happy fiesta sa mga taga-Banate, kag sa akon mga kasimanwa sa Banwa sang Sara. Kalan sa inyo ka-agri, katon nga partner John Candelario. Kung ang inyo alagad kikan sa Radyo Pilipinas, JP Herba. Group na lagi until 6 in the morning sa pagdulong sa panibago naman nga tupiko angot sa agrikultura. Ato nga mga men and women of DA Western Visayas, sa kamay dahil gadlaw kag happy 127th anniversary. Kapadamugi nga salamat sa inyo sining nga wala tupong nga pagserbisyo para sa aton nga puso, para sa kada pamilya. Lagi sa paghatag kag pagsiguro ay pagkaon kita sa aton nga mga lamesa, sa aton nga mga kauturan, mga mangunguma, mga mangingisda, agricultural extension workers, sa tanan ng mga stakeholders ng atong sektor sa agrikultura. Madamo gid nga salamat at maayad-ayad gid nga adlaw sa inyong tanan. Ang programa Usapang Agrikultura mabatian live sa 585 kHz sa isuan sa inyong radyo sa muman sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Makaka-agree sa itong pagpakalagad sa buong maaga sa naman ka bag-ong tupiko na itong sining pag-aistoryahan, particularly ang nahanungod sa soil testing services at iban pang serbisyo na ginatanyag sa Regional Soils Laboratory. Kaupo natin sila lamang madugay Ma'am Babylu Magdaog, Regional Soils Laboratory ang DA Western Visayas. Kawantis kita makipaghinon-anon kay Ma'am Babylu Magdaog. Mag-check ana kita mga biyanha sa latest update kalakat sa panahon. Pero naton sa Pag-asa Iloilo ang manging paniempo sa buong adlaw sa Martes.
Para sa Radyo Pilipinas, alas 5:11 na sa aga. Sa sining oras, mga biyan ha, balikan ko lang karon ang aton sining koneksyon sa Pag-asa Iloilo para sa latest updates sa katsang panahon. Panayon kita sa aton sining interview with Ma'am Baby Lou Magdaog. Kaupo natin subong via Zoom sa aton sining pagparagad si Ma'am Baby Lou Magdaog sa Regional Source Laboratory sang DA Western Visayas. Ma'am Baby Lou, good morning ma'am. Kag-welcome din sa pagparagad sa programa Usapang Agrikultura. Ayun, ma'am, basi naka-mute ikaw na, ma'am. Pa-double check naman mo ang imo sining microphone. Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am. And Am I clear? Yes, Sige, ma'am. sir. Good morning, sir, sa tanan niya, Sir JP, and sa tanan niya mga nagpapamati sa atong subong, especially sa atong mga farmers. And happy anniversary sa DA. ayun, happy 127th anniversary gid sa men and women of DA Western Visayas. Ma'am, before I throw sa pila naton ka mga prepared questions mong iyang aga, ma'am, sino ba si Ma'am Baby Lou Magdaog? Kag ano ba ma'am ang inyo sining opisina? Ako si Baby Lou, chief sa Regional Soils Laboratory. And kami sa Regional Soils Lab, kita in charge sa soil analysis. And then may nag-fertilizer analysis man kita, sir, for those nga mga farmers natin nga nag-perform or nag-ubras organic fertilizer or mga soil amendments. And then nagpanghatag man kita sa mga soil inoculants such as rhizobia na ginagamit natin para nang mapadasig ang decomposition. Trichoderma para mapadasig ang decomposition, and then rhizobia para sa atong yung mga legumes. So tanan ini siya para to condition the soil. I see. Ma'am, kadamo gali sa inyong mga serbisyo no sa mga interesado nato nga mga farmers sa diin ayun ma'am ang inyo sining opisina para sa mga luyag mag-avail sa inyong nga serbisyo. May duwa kita, sir, ka laboratory. Ang sa West VR, dito na siya sa may Hamungaya. So sa West VR, dito na itong gina-analyze ang atong mga organic fertilizer. And then ang diri sa may Parola, at tupad lang din sa atong DA Regional Office. Diri naman gina-analyze ang mga soil. Kag diri man kami nagapanghatag sa mga atong soil inoculants such as inahambal ko kayo ang rhizobia kag ang trichoderma. Ayun, so madamo-damo man gali ma'am no sa mga ginaasikaso sa inyong opisina. The reason kung nga may duwagi ka mo ka center diri sa syudad sa Iloilo ma'am. May we know kung ano ang mga soil testing services nga ginatanyag sa Regional Source Laboratory sa aton nga mga mangunguma. Sir JP, may duwa kita ka soil analysis. Ang isa is quantitative. Ang quantitative, amo na may mga numbers, and then qualitative, amo na siyang gumagamit ka sa STK. So sa quantitative, nag-analyze kita sa mga macronutrients, amo na siyang kinanglan sa kung kita sa maghatag kita fertilizer recommendation. So sa mga macronutrients, gina-analyze natin amo ini ang nitrogen, ang phosphorus, potassium, and then may organic matter man kita. And also gina-analyze naman ang pH kay from the results of this analysis, dili ta mabalaan kung ano nga nutrient anong kulang, kag at the same time kung ano nga abono ang pwede natong nga ibutang sa atong sa soil. And then bayaran kita ng micronutrient analysis para sa copper, zinc, manganese kag iron. Pero normally, sir, ginagamitan ni siya or gina-analyze ta ni siya during soil mapping. Kaya nag-soil map, active ang ating soil mapping subo. Actually, may mga teams mo kita nga na-deploy na sa different parts ng region para mabalaan natin kung kag makahatag ng kita recommendations, sir, kung okay pa man bala ang lupa. And then for qualitative analysis, sir, or amo na siyang sa soil test kit, so gina-determine natin ang pH, ang nitrogen, phosphorus, kag ang potassium. So although ang pH, sir, hindi siya
macronutrients na consider galing kay inanglan nato ni adjust sabi sir ang pH para mabala nato ang availability sa mga elements or sa mga nutrients na ara sa lupa. Wow, okay ma'am. While we understand ma'am nung importante gid ang lupa sa aton sini nga pananom, ano ka importante ma'am nga mag-agi sa mga soil testing ang aton sini nga mga lupa para sa aton sini nga mga mangunguma? First, kinanglan kung magpa-analyze kita sa atong soil, makatipid kita. Kay instead ba lang nga naghahatag kita sa abono nga dato mabalan kung ano gid ang need nga abono sa lupa. So sa aton nga soil mapping or dato na kita sir nga taas na ang potassium actually. Generally taas ang potassium diri sa my region. So normally kung taas na siya, ang level sa nutrients, sa potassium na ginahatag natin, gamay na lang. So, muna nga, may mga farmers na kami, sir, na gabalik sa amin kagahambal nga, maka-help ang ating soil analysis, results sa soil analysis, para makatupid sila sa fertilizer. Kasi ang una ko, bisan ano lang abon nila ginabutang, without them knowing kung ano ang deficient na nutrients sa ilang soil. I see. Importante yun siya, sir. Okay, kung And then also, sir, meron man sa sir, gabi ginatawag ng over-fertilization. Yung nag-result na siya, sir, sa ng soil degradation bala, sir, kaya nag-pa-acidic pa din ang lupa. So, amo na siya na to take care of the soil man, and kinahanglan natin, sir, yung mabalaan kung ano lang ang nutrient na kinahanglan sa tanom, amo lang ang lupa na amo lang gid ang nutrients hinatagta sa aton sa pumutanong para nga ang lupa hindi man siya ma-degrade or hindi man siya magka-problema kita in the future. Ma-maintain na ito ng soil health. So kumbaga man kung ipainggit naton sa tabo no, ang diagnosis ang aton nga balatian amo ni ang soil testing no. Posible nga lain ang aton ginabatsyag kung waay naton na pa soil testing lain nga bulong ang mahatag naton. So importante gid nga may soil testing kita sa aton sini nga mga lupa. Yes, sir. Correct. Gina na, sir. Ma'am, speaking of soil testing, no, ano dapat ka-frequent ang pagpa-test naton sang soil sa aton sini nga mga mangunguma, especially sa mga multi-cropping? Actually, sir, gina-recommend naman sa subong, gina-recommend naman kay gina-check na pag nalantaw na para kung ano ang iyang projection sa lupa kung kaya may mga lupa, sir, nga may mga fixation na ginatawag. So, may example, may mga lupa nga kung mag-add kita fertilizer, hindi siya i-readily available. So, for that cases, ang aton nga, gina-recommend natin nga as of now, every after cropping season, ipatest natin ang lupa. Pero, kami ara kita nga soil health, visibong, sir, na gina-monitor na ito ang soil health. So, i-check natin kung with that fertilization, wala gid na sang wala sa soil mining. So, mas okay nga ipa-analyze ng lupa every after cropping season. Pero kung kabudlay sa farmers, okay na siya, sir, ang once a year. And then kung ma-establish na natin kay ang plano na sa agriculture, kada farmers, so start kami karon sa mga clusters, tagaan natin sa soil health card. Anong daw pa rin sa doktor na bala, sir, nga every time na nagmasakit ka or what, or may maginabat siya, gakato ka sa doktor, and then may ara ka sang record kung anong natabo bala sa imong health, may ginamonitor mo, gina-record mo. So, muna na siya, sir, may ara man kita program karon sa Department of Agriculture na ginamonitor mo na natin. So, amo nang this year na siya i-implement ang atong soil health card. So, gina-recommend na naman as much as possible every year para ma-establish na natin certain ano ang sistema or estado sa lupa. May specific kita ma'am nga bulan kung saan o lauman ang pagpatuman sa sining soil health card nga ipatuman naton sa mga tuig? Actually, sir, yearly ina siya. And then, depende, hindi siya good, may mga target months kita, sir, pero with the Region 6 sabi, sir, diverse kita, sir, so may ara kita nga rice, may corn kita, and then may ara kita nga high value crops. So, before planting season sa rice, amo na siya natin niya gina-prioritize, then amo man ang sa corn,
least priority na lang ganin na to ng HBCBP ang sa mga high value crops na bala sir kay ng kung hindi na gid busy dra na lang to na siya ginabutang sa tong schedule. So for now sir, during generally ang rule naman is before planting. I see. Ma'am, for those nga first time o kung wala pa gid iya nagkaagi pa soil test no, sa inyo sa inyong opisina, paano bala makasumite sang soil samples for testing aton sini nga manguma kag ano bala ang mga guidelines nga dapat sundon sa aton nga mga manguma? Kung wala pa siya, pwede siya kapangaya sa may ari ka ni Sir 5 ka agriculture days nga nakatutok sa kada provinces. So, pwede lang sila makipag-angot sa Abon, sa Regional Soils Lab, para ma-schedule natin Mayo kung ano sila, ang nilang availability. Kay do sa Cebu Sir daw serve kita sa cluster and then may ara pagit sa mga LGU man. So ang among number sa office is 3362873 and then kung may ara man kita sir nga ang sa LGU gali sir capacitated gid ang atong mga LGU kung paano mag-collect sang soil samples. So kay damo kita sa mga LGU nga sa Subong sir, sila nagakato sila sa field and then nagakuha sila sa soil samples. Dalo na lang nila ang soil samples sa my lab, gina-consolidate na nila sir, and then ang taga-LGU na mismo sir ay nagadala sa soil samples sa laboratory, then kami naman sa lab, nag-analyze naman and nag-coordinate na lang kami sa LGU man for the results. I see. It's good to know, ma'am, no, nga part ninyo diri sa pagpatuman sa sining mga serbisyo ang aton sining LGU and mas-suppose nga ma-access ang aton sining nga manguma kay at their grassroots level. May ara na sila nga daan sa posible makadtuan before pa magkadto sa inyo sining nga laboratorio. Yes, good sir. Kay actually gina-appreciate ang aton yung mga partners sa LGU, ang mga AEWs naton, pati ang sa mga LFT sir ha, nang kanamigit sa ilang nga focus, sila na mismo bala sir ang nagabulig sa ilang tupad sa mga kaingod nila para so may mga venue kita sir, may mga trainings may mga seminars na nagginatubuan pa na sila kung paano mag-collect ng soil samples, and then after that during that session man ginatubuan pa na sila sir how to perform soil analysis using STK. Kaya STK sir kadasig lang mo mga less than an hour may ara ka na analysis ang may result na sa mga analysis, and then normally mas gusto man na sir nga gina-engage sila sa analysis kay hapos naman ang STK. So anong sila mismo bala daw ka scientific nga pagdala parang sila pamatyagan nga nakita sila mismo nakakita kung ano ang level sa nutrients sa ilang lupa. So sila mismo nakita sila nga panulugid man gyud isang phosphorus, acidic din man ako ng lupa through sa ilang pag-perform sa ilang analysis. So doon ka naman sa ilang feeling. And then, din-appreciate na naman because normally, pagka next time, gabalik naman na sila, sir, for analysis, kinaintindihan na nila. I see. Baligin training nyo gini sila, ma'am, to conduct this testing? Yes, sir. Wow. Gina-training kami sila, and then after, pero next year, kada mo na sa ato niya, like may 4 na kita, sir, ka targets for training. This year, medyo kulang pa kita sa budget. Pero with Mobile Soils Lab, so may mga training na siya na component. And then, this year, nakapanghatagdan kita, sir, sa 5 ka-test kit per, ang target ni BSWMS per, per LGU. So, nakapanghatag na kita sa ila. Pero aside from that, sir, naghatag magiging kita test kit para sa mga schools because we believe nga ang ato nga next generation, kinahanglan taman nga i-test, dapat may knowledge naman sila, how to take care of the soil, then mga soil parameters kay in-factor na mo ng mga schools, especially agricultural schools dito sa region na nag-avail sa ating test kit. And then may mga students naman kami na ng ilang mga thesis bala on soil man. So nagabalik sila sa office kay interested sila. And then for the sole purpose man, sir, maka-help man sila sa ilang family. So doon ka namin lang sa Ma'am, with this development, kaya ayhan or time will come nga mangin possible ang self-diagnosis o kung mga farmers na mismo ang mag-test ang ila sini nga mga lupa. Is that possible ayhan sa mga palabuton?
Yes sir, actually pwede gid na kay sa subong sa part ni Soils Lab nagapanghatag kita test kit at the same time nang gina ang details ng test kit, kami man na siyang in charge. And then, aside from that, sir, ang BA through BSWM, may ara kita nga Forthright nga application, mobile app na siya, sir. Kaya di ba before, nag-solve pa na sila eh. And kabudlay sang math kung mag-compute kita sang fertilizer recommendation. Pero subong, i-input mo na lang sa cellphone ang sa app i-input mo na lang sa app ang results ang imong mga analysis, and then after that sir magduwa na dayon ang recommendation kung ano nga kind of fertilizer ang imong gamiton, saan ka like ang number of days na bala, so isulat mo kung saan ka nagplanting, i-input mo na da katagan ka na niya na dayon sir sang kung saan pa mag-apply sa first dose, sa second dose of fertilizer, kag kung anong amount ng fertilizer niya i-apply mo. Ayun. Siguro sir, kailangan kita another session para dili. Yeah, no. But it's good to know, ma'am, no, nga with the improvement or development sa teknolohiya, ang ini nga mga bagay, masarang naman maubra sa ulihi sa aton sini nga mga nguma. You mentioned, ma'am, the term results kag recommendation. Ano ba na, ma'am, kadasig ang usual turnaround time for soil test result kag fertilizer recommendation? Sa aton sir, sa fertilizer ang fertilizer recommendation dasig na lang ginaya karon. Kay the main reason man sir, so siguro in 10 seconds kung dasig mag-input, guwa na dayon ang results. Kaya ang pinaka-purpose na actually sir nga ginagamit kita sa mobile app na is para bala sir nga harmonize. Kaya ang idea tani is kung may araan sa samples, ipa-analyze mo sa isa ka laboratory ang tanan, bisan din na laboratory din sa Pilipinas the same ang result. And then, the same na fertilizer recommendation sa muna nga may app kita nga develop. Pero ang consequence man niya, nagdasig ang fertilizer recommendation. And then, kung during the analysis of samples, sir, kung qualitative method, amo to siyang may mga numbers kinabala, sir. So normally, ang gagamit siniing ang ato nga mga nagagamit si Sir ang aton yung mga researcher kag mga researcher. So normally kung amo na ang aton nga lead time is 10 to 15 days. Ma-explain ako sir ha. Kaya kung quantitative method, mga 10 to 15 days ina ang atong nga lead time because may mga quality control na siya, sir. So kung hindi makapasar ang quality control, liwaton din na siya analysis. So naghahatag kita sa enough time para ma-analyze liwat. So amo na siya. And then may mga analysis niya like para sa phosphorus. May duwa kita ka method sa phosphorus. So unahon gid analyze ang pH before kita ka-proceed sa may phosphorus nga analysis. So may mga na. Pero sa qualitative nga analysis like ang paggamit sa STK, nasigdasig lang sir. So may mga cases na sa amon nga within a day, may mga 20 to 50 samples ang ma-process namon. And then with the app, ara na dayon ang results. So, nagpasalamat din kita sa DA kay sa subong gina-make sure man namon bala sir nga para mas damo ang aton nga ma-serve kag as much as possible timely bala. Nga kung kinahanglan sa farmers ara na dayon kay di dasig ang aton method. Ayun, so mas nagadasig na gid no with the technology kag sa mga app nga ginapang ubra karon para sa aton sini nga mga uma mas madasig nga nagakabalan ang mga resulta kag rekomendasyon. Ma'am, na-mention mo kayo na while you already partnered sa mga agricultural extension workers, local farmer technicians, may ara bala kita mga mobile soil testing units o satellite collection points, especially sa mga far-flung barangays? Sa Cebu, sir, mayroon kita nga mobile lab, and then ang atong mga mobile labs, pero may isa kita sa mga mobile lab, and then may isa kita naman upload from PSWM. So, ang atong nga existing nga mobile lab, sir, per request ina siya ang atong nga kung may mag-request, so ang nagina-deploy sila. Pero for last year and then this year,
though ang iyang focus is sa mga clusters bala kaya damo kita mga clusters sa rice and corn programs. So ang atong yung mga upod sa field ng taga-DA man nila sila. So ginapakapacitate na sila naton para nga sila na ang although during may mga times manyaga pa kayo sila bulig sa mga taga-soil snap, and then in one of their mga discussions or like mga pagtipon-tipon, may isa kami ka-staff na nagkakatuloy-tuloy na tutuan sila. Then after that, para matipon na lang bala sir ang soil samples, and then ginakatuan sa mobile lab, either dito i-analyze, pero may mga cases sabi sir nga sa subong, ang atong mga farmers daw hindi pa bala kabalo mag-collect ng soil sample. So tendency is basa pa ang sample nga hindi pa siya ready for analysis. So in that case, ginakuha na lang ang samples, ginabalik sa lab, gina-prepare ang sample para para maka-undergo kita sa analysis. So sa imong mga pamangkot sir nga kung may ara bala sa mga collection points, ang collection points sa subong sir is ang aton yung may mga cases magaling sir mag-submit man sila sa aton nga sa APCO office na bala sir. So ginahambalan lang kami na sa APCO nga may samples na dre, and then ginakuha lang naton, and then sa research stations may mga cases man nga gina-pick up na lang mga nyara dira ang mga samples collected, and then sa LGU the-text lang man na sila nga may mga samples diri, so gina-pick na lang naton mga samples. I see. Ma'am, ang ining lab or the mobile lab that you've mentioned, ano siya in the form of truck ini? Ano ni siya ma'am? Vehicle nga may ara sa mga equipment for the laboratory? Sa subong sir, ang aton nga mobile lab siya, siguro for after pila ka years naman of using, may mga equipment na siya sa sulod. Galing kay may mga ginakatuan kita mga places ng bala sir nga hindi ko man siya that cemented, and then so may mga equipment na nagkaragbuka na kay sa undag man bala sir ha, pero so that is why nga sa subong ang mga safe na lang equipment kinabutang na mondera, and then mga chemicals yung ginapamutang na tundera, yung mga glasswares nga ang sa subong daw 6-wheeler truck lang siya, gamay lang siya, pero ang manug-abot naton is may tanan nga region sir hata i-providean sa PSWM. Actually this week na yata ang inauguration, so we don't know kung saan siya makaabot sa region, but na siya sir nga truck dito sa 10-wheeler truck, and then I think the budget for each mobile lab is 42 million. So dala na gid na sir ang mga high-tech equipment. Wow, it's good to know. And then capable. Yes, sir. And then we were told, kay way pa man na-turnover sa ito ng ang unit, we were told nga capable daw siya sa 42 ka analysis. So, ang sa Cebu, ang focus natin sa region is chemical analysis pa lang. Pero ang manug-abot, may mga resources na siya nga, when I say resources, ang mga aparatos na bala, sir, equipment, nga capable of 44 analysis. So, both physical analysis, pati ang biological. Kay sa subong sir, ang focus natin is soil health na sir, para nga hindi lang siya fertilization for the present, but in the long run makabuli kita sa ma-maintain ang soil health sa aton nga lupa. So that is why nga interested kita pati sa bacterial nga aspect. Kaya kung healthy pa ang soil, may mga microorganism pa na sir nga dira. And then sa physical property man, like sa texture na bala sir, kung sandy ang soil, mga. So sa bagong mobile lab, capable na siya na mag-analyze sa mga parameters. I see. Ma'am, kaina na mention mo man dapat ang soil is ready for the analysis or the testing. Ano ma'am ang mga dapat nga kalidad sang sining nga mga soil? Dapat ba basa, tamaan ka mala, or medyo basa, medyo mala? Ano ni siya mga para ma-ready for testing na gid ang aton sining mga lupa? Okay. Actually, sir, kita na sir kung paano mag-collect ng soil sample. So, example, kung may rice land, kung may rice land, so kung i-check na kung ang texture sa bilog na area is somewhat the same lang man, kung say for example, sa ina nga area, do pareho lang man ang nila nga
kung clayish siya, clayish tanan, hindi kay may part na clay, may part na sandy. Kung may pinag sandy na siya na part, then duwa na siya ka soil samples. Pero normally, kung for a rice field, isa lang na siya, sir. And then, i-check mo natin kung ang color, sang soil the same. Ay kung hindi na siya, the same ang color, like, bisan tupadanay lang ang kahon, but if one is black, the other one is brown, kuha ka gid sang different nga soil sample sa kada kahon with different colors. And then kung kita na sa soil sample, sir, so kung may idea ka na nga aduan ni kasample sa kunkwaon, so sa isa to siya nang magbuho ka na dra 5 to 10 ka buho. So ang rule of the thumb is you don't need to memorize everything here. Ang rule of the thumb is kung ano kadalo mo ng buho, that depends siya kung hasang diin maabot sa roots. So kung rice plant naman, isa ka pala, okay na siya. And then pagpala mo, natural, since ang ating target diri is soil lang man, so kung may ara siya amo siya normally after cropping siya, ginaobra. So, or before ka mag-plant liwat. So, gina-clean na to na sa babaw. Kaya normally, kung rice field, may mga damo na siya organic matter nga dira. So, ang target na to is soil lang. So, gina-clear na to lang sa babaw nga part. And then, mapala kita. And then, pagpala na siya, sir, ang sa tunga lang na siya, i-remove na siya ang both sides. And then, makuha lang kita sa bar lang gina siya sa tunga, mga 2 cm. Then, after that, ma-choose kita 10 ka spot samples. Kaya i-remember na to niya, ang sample niya, so i-submit sa lab, do-represent na siya sa bilog na kahon. So, kung amo na siya, dapat hindi lang sa isa ka area ka magkuha. That is why may ara kita na 5 to 10 samples nga kuhaon. Then after dun, sir, i-mix na siya, i-air dry. Then after ma-air dry na siya, kinanglan siya nga i-pulverize bala, nga i-bukol. So after na to na siya, sir, ma-pulverize. And then, because kada mo sa ato yung soil, so kinanglan na siya natural, i-mix na siya. And then after that, i-quarter. So kung mag-quartering kita, sir, i-divide na siya ang the whole nga na-collect na to ni soil into 4 parts. And then, ang 2 opposing, so kung butangan mo siya number 1, 2, 3, 4, ang decide, bisan din lang na siya, either 1 kag ang 4 in may discard, 1 kag ang 3 in may discard, or 2 kag ang 4 ang imong discard. So, you repeat the process until nga gamay na lang siya, bilin, mga almost 2 to 1/2 to 1 kilo na lang siya ang bilin. So, ready for analysis na siya. Ayun. So medyo, I'm about to ask Patani kung may mga may mga variation ba as to the number of sample, but it's good to know nga ikaw na mismo nag-share nga magadepende siya gali sa type of land may ara kung clay siya, kung sandy siya, kag kung may changes ang color tendency, mas madamo man ang sample nga kinahanglan nga analyze sa inyo sining laboratory. Yes, sir. Nawa pa kita consideration para sa mga amo na siya. That is why, sir, nga nang as much as possible sir, nag-train kami, gina-train naman sila. Kay normally, namo pa na pamangkot after, nang how about ang amo ni. So, mga damo ba lang ang cases, damo man siya gray area. So that is why kung ara kami, sa muna ang session, maansaran tanan. So nga niya agriculture days, amo na nga naka-deploy na sila, or not-really deploy, pero naka-assign na sila per province, para nga kung may mga, nakatutok na sir, para kung may mga problema, ara sila dayon nga available nga mag-lakad. Ayun. So yes sir. Oras sa Radyo Pilipinas, ma'am. It's 5:40 in the morning. We have 20 minutes left sa aton sining pagpangalagad. Dugang mapamangkot ang aton sining ihaboy kay Ma'am Baby Lou Magdaog sa aton sining pagparumbalik ang ila naman nga mga rekomendasyon sa mga aton sining mga LGUs kag parugyan sa aton sining mga manghuhuma pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Game. 1, 2, and... Paaduhol, balik at ulo, di tapwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ang sumisiw ay bang-bang-bang, ang sumipol ay bang-bum-bang, ang babae sa lansangan, huwag pilita kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag pilita kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Chong-chong-chong-chong, masipol-sipol, mga manong sa labas. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:43 in the morning. Radyo Pilipinas, publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa gyapon nagapamatika mo sa pagpalagad sa programa o Usapang Agrikultura kag sa gyapon ko po nato sa atong pagpalagad si Ma'am Baby Lou Magdaog sa Regional Soils Laboratory. Ma'am Baby Lou, welcome back ma'am sa atong sining pagpalagad. Ma'am, as to other questions naton no. Ano ba ang mga masaming nga rekomendasyon nga ginahatag sa inyo sa inyong opisina to address ang soil fertility issue sa aton sining rehiyon? So may bago kita sa bungayan. This is the right time to introduce ang aton nga adaptive balanced fertilization strategy or ginatawag nato na siya sa ABFS. So ano siya sir, develop ni siya ni DSWM kay Rice kay there was a time before bala sir nga ibang recommendations sa aton nga mga national agency. So with this protocol, nag-apply kita sa both organic at inorganic nga fertilizer. So, pero naka-base siya, sir, may options man ang farmers kung ano ang target yield. So, example B, si Combo 1. So, kung nagagamit ikaw sa inbreed and then ang target mo lang is 3 to 4 tons, so, yun-advise na mo niya gamit ka sa Combo 1. And then ang Combo 2, kung inbreed man ang rice, nga, ang target mo nga yield is 5 to 6 tons, sa combo 2 ang gamiton. So actually si combo 1 kay si combo 2 nag-vary ni siya sir sa amount of fertilizer nga ibutang. So depende lang siya sa budget ni farmer. Then si combo 3 naton for hybrid rice, kung ang target mo naman is mga around 7 to 8 tons naman. And then kung for those na gusto nila sang magamit sila sang biofertilizer, so may araman kita nga combo 4. So gina-discuss mo ni siya sir naman during sa aton yung mga training. Then may ara kita ng mga demo sites subong. Actually nag-starting man ni siya last year ang aton nga demo sites. So okay man sir ang results. Kay nationwide ni siya nga program sa DA kay para bala sir nga ginalantaw nila ang amunit kung sa amunit siya nga protocol.
ano ang ano ang pinaka-promising sa amo ni siya nga protocol. I see. It's good to know may mga daw somewhat form of standardization kita ma'am no nga kung amo sini ang gusto lang naton amo lang ini ang amount sang fertilization nga o kung fertility ang dapat nga ma-reach man sa aton sini nga mga mangunguma. Ma'am, kaina na mention na naton o kung istorya naton ang dako nga bulig sa mga LGUs. Paano bala maka-assist ang mga LGUs sa mga farmers sa pag-avail sa aton sini nga mga soil lab services? Actually, sir, i-appreciate ko lang ang mga LGUs natin nga though sila gid ang in between bala sa lab sa regional lab and then sa mga farmers active gid sila sir nga naga-serve sang aton nga mga farmers kay do sila gid dito ang aragid sa field. So ang aton nga mga LGU sir though sila gid ang naga-guide sa aton nga mga farmers on soil sampling. And then sila man ang nag-bring sang mga samples diri sa lab. May mga cases man na gani sir nga since ginatagaan namon sila sa mga 5 to 10 nga 5 kits. Nakabala ko nga 10 kay may mga kits before nga wala pa nila na ginbalik sa hamon. Pero namo na siya so nag-accumulate na bala sir ang mga soil test kit. So ang mga soil test kit na amo na lang man ang ginagamit nila sir sa farmers kay para bala sir nga ang hindi na malayuan ang farmers para nga dasig ang mahatag nila dayon ang recommendation sa ato yung mga farmers. And then kung ubos na ang kits, so nagapa-refill na lang na sila sir sa region. Ay capacitated na lang sila. Kay kung ang mga chemicals na nato na sir medyo good lagi na siya be purchase. So kami nang in charge dira. Kay may kanamo na dira sir nga kinahanglan pa na sa PDEA kay PNP permit. So kami na nang take care sa amo na siya kabagay. So gahatag kita kit sa ila para dasig sila nga dasig kita maka-respond kay tiara sila sa dito na sa field na sila. Kumbaga sila ni ma'am ang frontliners sa inyo sining agency no kay daw sila ang nag-atubang sa aton sining nga mga mangumam diri sa Western Visayas tanan nga mga LGUs naton aktibo para sa sining pagbulig sa inyo sining opisina. Yes sir. May exemption to the rules gid man sir. Pero majority damo man siya sir damo kita natagaan and then sa subong kay ginakulit na lang sila kung kamusta na ang aton nga mga especially ang mga soil test kit naton nga ginpanghatag na-utilize na bala pag kay kung kisa sir meron na nga may expiration date ang aton nga mga chemicals so sige ta na sila follow up so minsan amo na through that man ginapangitaan na nila paging man sir nga nang ma-serve bala kaya yung sakit mga 15 to 20 samples ang ma-analyze. Then damo pa gid sir sa mga LGU gid sir nga na-appreciate na namon nga gidala sang samples dira sa lab. Pero nakanami lang gid sir kay kabalo sila kung anong fertility status sa ilang area. Ayun. So with the fresh start sang termino sa maabot nga Hulyo 1, no lapit na lang sa sunod semana na kabay ang mga inactive nga mga LGUs mangin active na this time. At the same time ang mga active nga daan panayon gid nga mag-inaktibo no sa palabot sa mga serbisyo sa regional soil laboratory sa aton sining nga mga manguma. Ma'am, are there any campaigns or seasons kung sa diin libre kung subsidized ang testing sang aton sini nga mga source diri sa Western Visayas? Yes sir, actually almost tanan nga services sang laboratory free. So for our farmers, kasi ang focus ginaton sa buong farmers. So na lang daw lagi pa na reason bala sir how nga magpalapit sila sa aton kag i-avail ini nga mga services. Kay mga free naman siya. Gina-free na to sa bato nga soil analysis. Pero gina-campaign naman nga sa subong pa-analyze na kamo sa inyo nga soils. Samtang free pa. Kay may mga initiatives man nga base bala especially kung sa ato nga quantitative analysis base man bala sir nga ma-harmonize ang fee sa tanan nga region. May mga regions nga nagapabayad, kitaway.
So basi bala sir maabutan ka mo na nga time kag kinahanglan na nato mapabayad. Pero for sure ang qualitative ang STK kabay pa nga free lang siya. Sige kabay pa i-subsidize lang siya ni government para na ng damo pag aton mabuligan. Hindi siya maging hindrance sa atong mga farmers nga magpalapit para man sa ila. So ayun ha, libre ang kadamaan gid sa mga serbisyo sa Regional Sales Laboratory sa aton nga mga manguma. Wala na kamo sa ibang parason para nga hindi magpalapit o kung mag-avail sa sini nga mga libre nga serbisyo sa Regional Sales Laboratory. Ma'am, paano bala bulig ang lab sa aton sining nga mga mangunguma, especially sa pag-shift sa mga climate smart nutrient management subong nagapabag-ubag-o ang panyempo diri sa aton nga rehiyon? By knowing, sir, the levels ng nutrient in the soil, ma-estimate natin ang fertilization nga application. So, hindi lang siya economical para sa mga farmers, or more income sa mga farmers, pero in the long run, nag-prevent man ini siya, sir, sa over-fertilization nga nag-affect sa aton nga soil health. So, and then, that is why we encourage also ang use of organic fertilizer para ma-improve man ang aton nga soil health. And then, by the way, sir, mention ko lang, ang lab natin, sir, nag-produce man sa soil inoculants, mga free man ini. Na-mention ko na kaina ang trichoderma. Ginagamitan ni siya, sir, for rapid composting. So, para kung damo kita farm waste, and then butangan ta sa trichoderma para ma-turn siya into organic fertilizer. And at the same time, nag-help man siya, sir, prepare sa aton nga, nag-condition man siya sa aton soil kay may mga soil-borne diseases nga with trichoderma nang nagkakapatay sila. So, and then sa rhizobia, may ginapanghatagman kita nga soil inoculant ni siya. Ang rhizobia is a bacteria nga nitrogen-fixing bacteria nga nagabulig sa mga legumes para mas magdamo pagid like mga mani, ma-improve pagid ang production. Ma'am, kaina na-mention mo man ang about sa mga training and orientation. May ara bala kita, ma'am, mga training and orientation nga posible ma-avail sa aton sining nga mga manguma kag mga local farmer technicians angot sa proper soil sampling? Actually, sir, daily, kung may wala pa kita, sir, target na training. Pero sir, nag-upload kita sa mga other services ng DA. Kaya nag-work kami as a team, like sa mga masagana na siya pala, sir, ng mga trainings, mga API, nag-resource person man kami. Pero sir, and all other trainings sa DA nga on crop production. Last time sa mga clusters naton, araman kami nga nag-bulig man sa ila. Pero sir, kung for those nga interested, open gid ang aton nga opisina katulang sila dira kay any moment pwede ka one-on-one training sa mga mga services. Open naton yung officer tanan yung pamangkot nila for those as long as makaya lang namon sabtan, willing din kami nga mag-share sa amon nga idea para man nga ma-empower ang aton nga mga farmers. Karami gid tumatian ka hospitable sa aton sining Regional Sales Laboratory any time of the day, no, kung gusto mo makatuon hangot sa soils analysis for basta may ara lang sang available nga staff, no, willing gid ang Regional Sales Laboratory sa pag-discuss, no, kag pagbulig sa aton sini nga mga manguma. Ma'am, before I end, may mga dugang kabala nga mga impormasyon nga luyag i-remind sa aton sini nga mga manguma. So, in behalf sa may Soils Lab, so gina-remind lang naman niya as much as possible tahan niya ipa-analyze. For those nga nag-pa-analyze nila sa ilang lupa, since this is free naman, nang continue lang. And kung may mga instances man nga nagakato kami sa field kay kuha sang soil samples, i-avail nyo na siya kay kami na nagdadala sang samples diri sa may lab, and then ginabalik man namon sa inyo ang results. So i-take na to ni siya na opportunity. Kay sir, in behalf, sir, sa tanan-tanan diri sa DA, sa amon nga DA family, thank you sir sa opportunity
nga makapalabot man kami sa amon yung mga services sa aton mga farmers. And we are thankful man ma'am no sa inyo sini wala untat nga dedikasyon para sa pagserbisyo sa aton sini nga mga manguma. Ma'am Baby Lou Magdaog for your time information kag for your words and works para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, everyone. Yes, you have heard right mga abyan ha, si Ma'am Baby Lou Magdaog ang aton sining chief sa Regional Soils Laboratory Western Visayas sa pagdulong sa pila ka mga importanteng impormasyon angot sa aton sining mga soil fertility, ang kaimportansya sa husto nga nutrisyon para sa aton sining lupa para nga mas maging produktibo pa ang aton sining pananom kag magaresulta sa mas mataas nga ani para sa aton nga produksyon. Alas 5:56 sa aga, may nangin mabinungahon mga abyan kung sining usapang agrikultura episode kung iyang aga with Ma'am Baby Lou Magdaog. Pasalamatan tagid ang tanan nga nagabugos sa Regional Soils Laboratory, ang local farm technicians, suwuman mga agricultural extension workers nagabulig sa aton sining mangumuma come up with a better solution sa ila sining problema sa ila sining mga lupa lagi sa madasig at manami nga serbisyo kinatanyag sa aton sining Regional Soils Laboratory. Kaya sa aton nga mga kauturan na libre ang kadamaan sa mga serbisyo ng Regional Soils Laboratory. What you have to do is to coordinate sa inyo sining nga mga LGUs. Hindi gani direkta nga magbisita sa mga laboratorio ng Regional Soils Laboratory diri sa Iloilo. So we have no reason para hindi mag-avail sa sining serbisyo bakit wala ini sang bayad. Yung aton sining Regional Soils Laboratory handa pang mag-discuss o maghatag sang nagakaigo nga impormasyon para mas mahangpan naton kung ano bala ka importante ang ining soil testing ano pa mga pamaagi para mas mapanami naton ang aton tagsa ka mga produksyon. Sa Radyo Pilipinas, it's 5:58 in the morning. Hapon mga biyangin sa ulog sang bugos nga pwersa sang DA Western Visayas ang ika-127 nga anibersaryo sang ila ahensya. Ang selebrasyon na angot sa tema nga kaisa ng magsakat mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Sa iya minsay, ginpanumdom ni Regional Executive Director Dennis Arpia nga ang DA sa ka-technical nga ahensya sa gobyerno nga may nagapangunang mandato maghatag sa technical nga suporta sa mga mangunguma kag mangisda. Ano dumang gitukod sa DA sa Hunyo 23. 1898 kung 11 kadlaw pagkatapos ang deklarasyon sang kahilwayan sang puso. Bilang kabayan sa selebrasyon, ginpasundayag man sa mga manguma, mga membro sang Idle Lands Farmers Association, Santa Barbara, Iloilo, at Produkto de Iloilo, ang ila tagsa-tagsa kapatubas sa kaumahan. Ginpadunggan man sa ahensya, ila mga dalayawang empleyado sa ginhiwat nga praise awarding ceremony. Sa Radyo Pilipinas, 5:59 in the morning. Kita sa oras nga nabilin sa aton nga pagpangalagad. Kaya gilamang kutob ang aton nga edisyon sa mga adlaw sa Martes, Hunyo 24, 2025. Nakalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Herbas, sa ngalan ni Mr. John Candelario sa DA Western Visayas. Mga kaagri, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Para sa